Ito ang balitaan sa CNN Philippines. Ako si Pinky Webb. Ang mga balita ngayon, Marawi City target na palayain mula sa Maute Group sa Independence Day. Media binatiko si Justice Secretary Vitaliano Aguirre matapos sabihing na-misquote siya. At BPI nag-anunsyo na gumagana na muli ang kanilang ATM, online at phone banking system. Magandang tanghali, hindi pa rin matapos-tapos ang problema sa Marawi City. Patuloy pa rin ang bakbakan ng puwersa ng gobyerno at ng Maute Group. 18 araw mula ang pag-atake ng teroristang grupo sa Marawi City. Ayon po sa Armed Forces of the Philippines, pinagtutuunan ng kanilang military operations ang 3 barangay, ang Lilod, Marina Ut at Bangulo. Umaasa naman ang Armed Forces of the Philippines na maipagdiriwang ang Independence Day sa lungsod sa Lunes. Alamin po natin ang latest. Nasa Marawi City pa rin ang aming correspondent na si George Cahiles. George, kamusta na ang sitwasyon dyan ngayon? Alam mo, Pinky, tuwing tanghali kasi nagdadasal yung mga Muslim dito at meron silang speaker para naririnig at malawak yung nakakarinig ng kanilang pagdadasal. Pero sa panahon na ito, ngayong tanghali ay nau-overpower ng hugong ng mga eroplano at mga choppers yung mga pagdadasal na yan habang patuloy ang bakbakan sa sentro ng lungsod. Ang binabanggit sa atin ng otoridad simula kagabi pa ay naging matindi yung bakbakan na nangyari. Sa katunayan sa puwersa ng mga Philippine Marines ay namatayan sila ng isang sundalo at may several others na sugatan. Pero kahit na ganyan ang sitwasyon sa ground ay patuloy yung pagsusumikap ng gobyerno na ibalik yung normalcy dito sa Marawi City at sinimulan nga nila yan sa seat of power dito sa lungsod. Nakabalik na sa City Hall ng Marawi City si Mayor Majul Usman Gandamra kasamang ilang opisyal. Ipinakita sa atin ni Gandamra mga lugar na tinamaan ng mga bala habang binabalikan niya mga unang oras ng pag-atake ng mga terorista sa syudad. Ang aking iniisip ano na ang nangyayari sa syudad. Kasi may mga calls from, for example, from the police station that they were asking for reinforcement. For 4 days, nagkakaroon po ng putukan, left and right. In fact, we were being sniped by this group. Nagtungo rin siya sa teres ng munisipyo at itinuro ang watawat ng Pilipinas. Maririnig pa rin ang mga putok ng baril ilang daang metro mula sa City Hall. Pero tiniyak ng alkalde na ligtas ang gusali mula sa mga miyembro ng Maute, gaya ng pagkabigo ng mga teroristang makapasok sa City Hall sa kasagsagan ng bakbakan. Na makita na nandyan pa, na hindi napalitan ng kung anumang flag. At yan ay yun ang pinaka-dinipensa namin. At very thankful that hindi ito na-overrun. Sa sentro ng lungsod, mga putok ng baril at artillery, habang umaakyat ang makapal at maitim na usok sa mga lugar na nasusunog. Baka lang ka ba pa? Sige. Ilan ba pa? Pati ba, pamati? Ang mga senior citizen na ito, naipit sa bakbakan at na-rescue sa barangay Datu sa Dansalan. Mga bahay doon nabaksak na sunog. Hindi niya na alam yung lugar niya. Bahala na yung bahay ko kahit anong nangyari. Basta nakaligtas ako na waliwala yun sa akin. Bagamat nais nilang umalis ng bahay, ayon kay Pondetun Sarip, hirap na maglakad ang kanyang asawang si Ramona. Kaya malaki ang pasasalamat niya sa mga nagligtas sa kanila. Talagang magpasalamat kami sa Diyos kasi hindi kami namatay. At saka yung mga kapatid natin ng mga military na tulong sa amin. Ngayong malayo na sila sa panganib, ayaw nang bumalik ni Sarip sa Marawi, ang lugar na nagsilbi niyang tahanan sa matagal na panahon. Pero umaasa siya na matapos na ang mga kaguluhan para makapagsimula ng muli ang mga babalik pa sa lungsod.
Well, sinasabi nga kahapon ni Major General Rolando Bautista ng Task Force Marawi na itong target nila na si Isnilon Hapilon ay nandito pa rin sa Marawi City. Kaya lang meron tayo mga sources buhat din sa military na nagsasabi na nakalabas na ito. So kanina kinukumpirma natin yan sa pamunuan ng Armed Forces, pero sa ngayon ay wala pa silang opisyal na pahayag. So nakaantabay tayo dito kasi tuloy-tuloy naman talaga yung operasyon dyan sa sentro ng syudad at sinasabi nila na unti-unti ay umaabante na talaga yung mga tropa natin at maliit na yung espasyong ginagalawan ng mga miyembro ng Maute Group. Pinky. Mahirap talaga malaman, George, no? Understandably kung nandyan pa si Isnilon Hapilon. Iba't iba nga lumalabas na balita na nandyan pa, yung iba naman nagsasabi, nakaalis na dyan. Pero alam mo, balikan ko lang yung storya ni Mayor. Alam mo, George, andyan ka, no? Pagka ilang araw lang matapos yung bakbakan dyan. Si Mayor, nakausap natin sa telepono at naalala ko yan si Mayor na iwan sa munisipyo dahil gusto nga niyang protektahan at hindi ito mapasok ng mga miyembro ng Maute. So napakalaking simbolo yan na nakabalik sila. At kumbaga binabalik nila yung kahit papano yung normal operation dyan. Kahapon nga sinasabi niya na alam mo, 4 days sila nagstay doon sa City Hall simula nung day 1. So 4 na araw sila natili doon at medyo mahirap daw sa kanyang iwanan. Kaya lang kinakailangan nga daw na based sa advice ng military at ng pulis na kailangan niyang umalis para din sa kanyang sariling kaligtasan. Pero kahapon sa pagbabalik niya doon, nakita natin na talagang masayang-masaya si Mayor na finally nakabalik siya doon sa kanilang lugar. At sabi nga niya, para maibalik yung operasyon ng kanilang munisipyo. Physically, makita ng mga tao na tuloy-tuloy yung pagbabalik sa normal ng buhay dito sa Marawi. Maraming salamat sa iyo, George Cahiles, nag-uulat mula sa Marawi. Binigyan din ni AFP spokesperson Brigadier General Restituto Padilla na pinagplanuhan ang pag-atake sa Marawi City. Ito'y batay sa nakuhang video ng Maute Group sa dating pinagkukutaan nito matapos magsagawa ng opensiba ang tropa ng gobyerno doon. They wanted to seal off and block off certain approaches to the city. So once they are able to successfully do that, no one can get out, no one can come in. And they can control all these points like what they attempted to do during the initial days of the fighting when they held on to bridges and certain avenues. Mainam po nating natugunan ito dahil na-preempt po natin, na iwasan natin na i-execute nila yung pinagpaplanuhan na yan. Tuloy ang operasyon ng gobyerno laban sa Maute Group sa Marawi City. Binigyang diin ng mga otoridad na nasa Marawi pa rin ang pinaghahanap na leader ng teroristang grupo na si Isnilon Hapilon. Umaasa ang gobyerno na makakalaya ang syudad mula sa teroristang grupo pagdating ng Independence Day sa Lunes. Ang detalye mula sa aming senior correspondent na si Ina Andalong. Ina? Pinky, taliwas sa ilang report na lumabas kahapon, hindi raw totoo na nakatakas na ng Marawi City si ASG leader Isnilon Hapilon. Ayon kay AFP spokesman General Restituto Padilla, hindi raw napapatibayan ang impormasyong ito. Idiniin ni Padilla na naniniwala raw si Ground Commander General Rolando Bautista na nandoon pa sa loob ng Marawi si Hapilon. Si Hapilon ang subject ng arrest warrant na tinangkang iserve ng pulis bago mag-umpisa ang krisis sa Marawi. Sa ngayon, Piki, patuloy pa rin ang operasyon ng militar sa Marawi. Sabi ni Padilla, plano raw nilang magtaas ng bandila ng Pilipinas sa bawat sulok ng Marawi sa Lunes. Una, para ipagdiwang ang araw ng kalayaan at pangalawa, dahil target na rin daw nilang i-liberate o bawiin na ng tuluyan ang Marawi mula sa mga teroristang grupo. Nauna na itong inanunsyo ng AFP Chief of Staff General Eduardo Año kahapon at ilan daw sa mga indikasyon na nakikita nila para masabi ito, nabawasan na raw kasi ang volume of fire mula sa kampo ng Maute, pati na rin ang sniper fire raw ng teroristang grupo, limitado na rin. At para sa AFP, senyalis ito na nauubusan na ng bala ang kalaban. Ina Andalong, nag-uulat. Iginiit ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre, hindi siya ang pinagmulan ng peking balita o fake news. Ayon kay Aguirre, hindi siya nagpakita sa media ng anumang larawan ng mga mambabatas at ilang politiko sa isang pulong na naganap umano sa Marawi noong May 2, ilang linggo bago umatake roon ang Maute Group. Sa isang media briefing noong Martes, sinabi ni Aguirre na nakipagkita sina Senador
Sonny Trillanes at Bam Aquino at Magdalo Representative Gary Alejano kay dating Presidential Advisor Ronald Llamas at mga miyembro ng Lucman at Alonto clans. Pero kalaunan, nilinaw ni Aguirre, ibang petsa raw pala nasa Marawi si Senator Bam Aquino at ito rin ay para dumalo siya sa isang event doon. Lumalabas din na yung 2015 pala nakuha na litrato, ayun nga po, noong taong 2015 pa. Wala akong binibigay na, alam niyo, kasi kaharap ko kayong lahat, wala akong binibigay kahit isang picture sa inyo. Una nang sinabi ni Aguirre na na-misquote lamang siya ng media. Pero nanindigan ng Justice and Court Reporters Association, ni-report nila in verbatim ang pahayag ni Aguirre ukol sa nasabing meeting. Verify din daw nila at nakitang questionable ito. Sabi pa ng National Union of Journalists of the Philippines, nagsisinungaling ang Justice Secretary. Ang pagbaling niya raw ng sisi sa iba sa kanyang pagkakamali ay nagpapakita na duwag siya. Sa mga balita sa labas ng bansa, pinatawan ng parusang kamatayan ang 9 na Pilipino sa Malaysia dahil sa standoff sa Sabah noong 2013. Ayon po sa Foreign Affairs Department, inakusahan ang mga Pinoy ng pagsisimula ng gera laban sa hari. Noong 2013, higit 200 Pilipino ang dumating sa Lahad Datu, Sabah, Malaysia para subukang sakupin ito. Pinamunuan sila ni Raja Muda Agimuddin Kiram, kapatid ng yumao ng Sulu Sultan na si Jamalul Kiram III. Matagal nang inaangkin ng Sultanato ng Sulu ang Sabah at sinasabing pinaupa lang ito sa Malaysia noong 1878. 12 Pinoy at 2 Malaysian police ang namatay sa standoff. Siniguro naman ng gobyerno na tutulungan nila ang mga nasentensyahang Pilipino. Hindi pa naman daw final ang decision at dadaan pa rin ito sa apela. Isang trahedya sa Myanmar, natagpuan ng otoridad sa Andaman Sea ang mga labi ng mga nasawi matapos mawala ang isang military flight. Ayon po sa militar, Huwebes nang makita ang mga piraso ng aircraft, 3 katawan, kabilang ng isang bata. Kasama rin ang mga life jacket at bagahe. Patuloy pa rin ang search operation ngayon. Nawala ng contact ng aircraft 29 na minuto matapos lumipad mula sa bayan ng Miek, Miyerkules ng umaga. Papunta sana ito sa pinakamalaking syudad ng Myanmar, ang Yangon. Sakay nito ang 122 na katao, 108 dito mga pasahero at 14 sa kanila ay crew members. At tumestigo sa Senado ang dating FBI Director ng Estados Unidos na si James Comey. Umikot ang kanyang pahayag sa investigasyon sa Russia at pagtanggal sa kanya ni President Donald Trump. Anya kasinungalingan daw na tinanggal siya dahil di niya kayang pamunuan ng FBI. Naniniwala si Comey na pinaalis siya sa pwesto dahil sa kanyang pag-imbestiga sa Russia at sa di umano'y pakikialam nito sa 2016 elections. Dagdag pa ni Comey, sa isang pag-uusap, naramdaman na daw niya na inutusan siya ni Mr. Trump na ihinto na rin ang pagdinig ukol kay dating National Security Advisor Michael Flynn. Dumepensa naman ang White House at sinabing hindi sinungaling si Mr. Trump. At susunod, isa sa mga kaso ni Senador Laila De Lima muling didinggin sa Quezon City Metropolitan Trial Court. Ang detalye sa pagbabalik ng balitaan sa CNN Philippines. Facebook. Good afternoon mula dito sa Pilipinas. Ang pinakamalaking balita po natin ngayon, plano ng gobyerno na mabawi na ang Marawi sa darating na Independence Day. So yan po ay sa araw ng Lunes, June 12. Ang dami pa rin pong naiipit na kababayan natin dyan. Nakita niyo po yung report ni George Cahiles, yung mga
talagang madudurog yung puso mo pag makita mo sila, mas lalo na yung mga kababayan natin na senior citizens na patuloy na naiipit doon. Yung iba nga na-rescue na, so that's good news, pero marami pa rin pong naiipit dyan. But anyway, sa lahat ng nanonood sa atin muli, magandang tanghali mula dito sa Pilipinas. Ang mga panig kayo ng mundo, magandang umaga, magandang tanghali, o magandang gabi po sa inyong lahat. So anyway, so since it's Friday, let's just say hello sa ating mga kababayan. Si Jerome Kataag, watching from Canoga Park, California. Saan ba yung Canoga Park? Hindi ko pa narinig yun, And then, last 20 seconds. Mamaya na lang po ulit pag commercial na natin. Babalik ang balitaan dito sa CNN Philippines. Plano raw ng grupong Maute at Abu Sayyaf na salakayin ng Marawi para magtayo ng isang caliphate o Islamic State. Ito umano ang huling hakbang ng grupo bago sila formal na kilalanin ng ISIS. Inalam ng aming senior correspondent na si David Santos kung bakit Marawi ang pinuntirya ng teroristang grupo at kung ano ang kahihinatnan kung hindi sila agad napigilan ng militar. Kung di naudlot ang mga plano, balak sana ng Abu Sayyaf at Maute na itayo ang Islamic State sa Marawi kasabay ng umpisa ng Ramadan noong Mayo 26. Just like what happened in Mosul when al-Baghdadi occupied Mosul June 2014. It was also the first day of Ramadan. Ang Mosul, pangalawa sa pinaka-populated na syudad sa Iraq, ay bumagsak sa kamay ng terror group na ISIS sa kalagitnaan ng 2014. Sa Great Mosque of Al-Nuri, idineklara ni ISIS founder Abu Bakr al-Baghdadi ang simula ng Caliphate o Islamic State. 2 taon matapos sakupin ng ISIS, muling binawi ng pamahalaan ng Iraq kasama mga puwersa ng ibang bansa ang Mosul na nagresulta sa mahaba at madugong giyera. Ayon kay Armed Forces Chief Ed Año, gusto ng ASG at Maute na magaya ang Marawi sa Mosul bilang huling hakbang bago sila formal na kilalanin ng ISIS. They would prove to the world that they are able to establish Islamic State here in Asia. Sa video na ito, pinapakita ang pagplano ng mga lider ng ASG at Maute ang kanilang mga pag-atake kabilang ang Marawi. Nakuha ito sa isang raid ng militar noong Mayo 23, kung kailan sumiklab ang karahasan sa lungsod. It proves that these people were planning to take over the entire Marawi city and raise the flag at the capital, the provincial capital, para sabihin nila ito na yung aming Daesh or the part of the caliphate na yan, with Mr. Hapilon as the emir. Napilitan umano ang ASG at Maute na ilunsad ang kanilang plano. Actually, hindi pa nga sila mag-attack dapat But because of the raid, napilitan silang mag-position at prematurely i-effect na nila yung kanilang plano. Pero bakit ang Pilipinas, partikular ang Marawi? Dalawa ang nakikitang dahilan ni Año. Una, hirap ang ISIS na makakuha ng suporta sa Malaysia at Indonesia. At pangalawa, ito raw ang ginusto ng ISIS. If you want to serve ISIS and you cannot go to Syria and Iraq, go to the Philippines. So they want to comply dun sa sinabi sa video na yan. Parte umano ng plano ng ASG at Maute ang sunod-sunod na pag-atake sa dalawang bayan sa Lanao del Sur noong mga nakaraang buwan. Well, after this, I think we have decimated them. Most of their fighters are dying now here. This will be their cemetery. Nauwi man sa krisis sa Marawi ang raid, ayon kay Año, nabigori nila ang plano ng ISIS na magtayo ng teritoryo dito sa bansa. Mula sa Marawi, David Santos, CNN Philippines. Kampante si Solicitor General Jose Calida na kakatigan ng Korte Suprema ang constitutionality ng idineklarang martial law ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Mindanao. Para kay Calida, ang pinagsama-samang puwersa ng Maute Group, Abu Sayyaf at iba pang rebelde na naghasik ng kaguluhan sa syudad
ay maituturing rebelyon sa Mindanao. Ang pagkakaroon ng rebelyon ang isa sa mga basehan para magdeklara ng batas militar. Tinawag naman ng Solicitor General na detached from reality. Ang sino mang nagsasabing walang rebelyon sa Mindanao. Handa rin daw siyang ipagtanggol ang pagdedeklara ng martial law sa oral argument sa Korte Suprema sa June 13 hanggang 15. We have been watching on the TV that there is actual rebellion. Is there anybody who will deny that there is a rebellion in Marawi? Medyo mas delikado ngayon because of the presence of foreign jihadists who are loyal to ISIS. No? Any person who is detached from reality must be suffering from sort of psychosis. Ipagpapatuloy ngayong araw ang pagdinig sa kaso ni Senadora Laila De Lima sa Quezon City Metropolitan Trial Court. Naroon ang aming correspondent na si Cecil Lardizabal. Base sa ating impormasyon ay makakadalo na mamaya sa pagdinig si House Justice Committee Chairman Ray Umali. Ang House Justice Committee ang siyang nanguna sa pagdinig sa sinasabing drug trade sa loob ng New Bilibid Prison. At kung matatandaan nyo, ang naturang pagdinig din sa Kongreso ay doon sinabi ng anak ng driver bodyguard ni De Lima na si Ronnie Dayan na pinayuhan daw siya na sabihin sa kanyang tatay na wag nang dumalo sa pagdinig. Mamaya ay malalaman natin kung bakit hindi makakadalo sina House Speaker Pantaniol Alvarez at House Majority Floor Leader Rudy Fariñas, gayong silang tatlo ni na Umali ang nagsampa ng kaso laban kay De Lima. Samantala, ang pagpapatuloy ng pagdinig ngayon ay kasunod ng pagbasura ng Korte sa motion for reconsideration na inihain ni De Lima sa kasong disobedience to summons dahil nga may kakulangan sa ebidensya. Nais nga kasi ni De Lima na ibasura ang kaso o ipadismiss dahil nga wala raw jurisdiksyon ang Korte. Ang dapat daw ay Sandigan Bayan ang dumidinig sa kasong disobedience to summons. So mamaya bago mag alas 12 ay naasahan natin na darating na ang convoy ni Senator Laila De Lima at pagdating ng alas 2 ay asahan natin magsisimula na ang pagdinig. Cecil Lardizabal, CNN Philippines. Update mula sa Bank of the Philippine Islands o sa BPI, gumagana na po muli ang electronic channels ng bangko. Sa isang pahayag, sinabi ng BPI na pwede nang ma-access ng kanilang mga kliyente ang mga automated teller machines o ATM, internet banking at mobile banking. Nag-abiso rin ng bangko na posibleng mahirapan ang ilan sa paggamit ng online at mobile channels dahil sa inaasahan namang dagsa ng mga transaksyon. Pero tiniyak ng BPI na agad din itong mababalik sa normal. Noong Miyerkules nakaranas ng internal system error ang BPI, dahilan para mabawasan o madagdagan ng laman ng account ng ilang mga kliyente. Dinagsa ng reklamo ang bangko dahil sa nangyari pero nangako naman silang aayusin agad ang problema at tiniyak na walang mababawas na pera sa kanilang mga kliyente. Nauna nang inanunsyo ng BPI na naayos na ang electronic channels naayos na ang electronic channels noong Miyerkules ng gabi pero muli po itong nag-offline dahil nadiskubre na may ilan pang mga account na hindi pa pala natatama. Ayon kay Senate President Coco Pimentel, iimbestigahan ng Senado ang umano'y computer glitch ng BPI. Magandang balita naman sa mga customer ng Meralco, may bawas singil ulit sa inyong mga bill, sa ating mga bill ngayong Hunyo. Ayon po sa Meralco, mababawasan ng 1 peso and 43 centavos kada kilowatt hour ang singil sa kuryente. Kasunod po ito ng 29 centavos na bawas singil noong nakaraang buwan. Ibig sabihin para sa mga kumukonsumo ng 200 kilowatt hours kada buwan, bababa ng 285 pesos ang bill nyo sa kuryente. Aabot naman sa 713 pesos ang bawas sa bill ng mga kumukonsumo ng 500 kilowatt hours kada buwan. Ayon po sa Meralco, ang bawas singil sa kuryente ay dahil sa mas murang generation charge. At pinaghahanap po ngayon ang bangkay ng alkalde ng Bien Unido Bohol na si Gisela Boniel. Patuloy ang search and retrieval operation ng Central Visayas Police sa bahagi ng Caubian Island sa Lapu-Lapu City kung saan pinaniniwala ang tinapon ang kanyang katawan. Inaresto ng pulis ang asawa ng alkalde na si Bohol Provincial Board Member Ray Nino Boniel. Gayon din ang mga kasamahan niya na hinihinalang sangkot sa pagpatay. Inaalam pa ng mga otoridad ang motibo sa krimen.
At kausapin po natin ngayon ang Direktor ng PNP Region 7 na si Chief Superintendent Noli Talino. Sir, magandang tanghali po sa inyo. Magandang tanghali din po. Sir, ano na ho ba ang update hinggil dito sa kaso? Sa ngayon, kaalis ko lang doon sa Caubian Island at ongoing yung search operation. Kaninang umaga, we started our search at around 6:30, 7 a.m. With 10 divers coming from the different groups. Mayroong PNP, Maritime, Coast Guard, may mga civilian divers. Ngayon, mayroong mga foreigners na rin, mga Korean divers na iniwan ko doon. So far sa ngayon ay hindi pa rin nakikita yung katawan ni Mayor Buñuel. Pero ngayong hapon ay anytime ay maipafile na natin yung kaso laban kay board member Buñuel at sa kanyang mga kasama. Ipafile natin sa Tagbilaran yung kidnapping, saka serious physical injuries. Dito naman sa Lapu-Lapu City yung parricide case laban kay board member Buñuel. Ang parricide ho dahil nga mag-asawa sila, Chief Sup, no? At sinasabi ngang siya ang pumatay. Ano ho ba daw, meron pa ba kayong tinitingnan na iba pang suspect o sigurado na po kayo na ang suspect sa pagpatay ay ang kanyang asawa, si board member Buñuel? Actually, Pinky, ang lumalabas na involved dyan ay 70 sila, no? At ang pinaka-mastermind ay si board member Buñuel. As of now, ang na-arresto natin ay 5. So mayroong 2 na under follow-up operation at may iba rin mga persons of interest tayong pinaimbitahan para mas maklaro natin at tuloy-tuloy itong solve nitong kasong ito. Pero umamin na ho ba sa inyo yung suspect, yung asawa po ni Mayor, si board member Buñuel? Umamin ho ba sila? O siya? Yes. Nung kahapon, nung nagkaroon kami ng informal talk, kasi pina-identify natin doon sa witnesses itong si board member Buñuel. Umiyak siya at sinasabi niya na kung bakit nangyari yung krimen. So, tinanong ko siya anong status ni Mayor. Sabi niya ay from Bien Unido ay sinakay sa bangka at along the way, part ng Lapu-Lapu City ay una sinasabi niya ay nadulas. Kaya nahulog. Pero eventually, binanggit niya na binaril siya nung isang kasama niya at hinulog na doon sa dagat. Hinulog, no? Sir, sinabi, pero hinulog, pero may bato, merong mabigat na kinabit doon sa bangkay. Hindi ho ba? Opo, nalaman natin yan nung nahuli natin yung boat operator, itong si Etad. Sabi niya, kasi itong si board member po niya lang tinuturo, itong si Etad, yung boat operator. Pero nung nahuli natin itong boat operator, sinabi niya na wala akong baril, ang may baril sa amin si board member Buñuel. At pagdating nga doon sa pinagpulugan ay binaril niya. Nagkaroon ng pag-uusap muna yung mag-asawa kasi nagising itong si Mayor Buñuel at nagkaroon ng kunting pagtatalo. Binaril ni board member Buñuel daw at tinalian ng net, kinabitan ng bato at saka hinulog doon sa dagat.